Hi Taurus, this is Jav. Welcome pa sa ating channel. At ito ay inyong weekly gabay tarot reading for May 12 to 18, 2025. Kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you, Taurus. Para po ito sa inyo, Taurus. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang kabayan lamang sa mga hindi pa nag-subscribe. Subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading, comment po kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Spirits Guide, mga ganapa para kay Taurus. Spirits Guide, message po para kay Taurus. I need 2 cards po ngayong May 12 to 18, 2025. Spirits Guide, message po sa career and money ni Taurus ngayong May 12 to 18, 2025. Taurus, may biglaang pagbabago dito. Tapos may nakita rin akong separation dito, pwedeng for long distance to, relationship. Pwede din na tumiwalag ka, umalis, umuwi. You put limitation or nagkaroon ng boundaries or space. Or pwedeng end of contract nito or closure. Tapos may nakita rin ako dito parang nagkaroon ng isolation, gusto mo mapag-isa para makapag-isip ng mabuti at makapaghinga. Tapos may nasikaso kayo dito sa malaking building or plano pa. Tapos may nakita rin ako ditong concern sa isang tao na mataas ang ego. May new beginning, bagong simula, pwedeng sa trabaho, sa proyekto, sa pag-ibig, sa relasyon, sa koneksyon sa isang tao. At may nakita rin ako ditong na-hired kahit walang experience. May nakita rin ako ditong concern sa immature na tao at may nakita rin akong humingi ng atensyon na isang bata or pwedeng inner child nyo pa ito. May solusyon sa inyong problema, may sagot sa inyong mga katanungan. Okay, message for you. Eternal love. Recognize that love is a constant, eternal force. And freedom. Embrace the freedom to be yourself. Resources. Wow, may dumating sa inyo na blessings, biyaya. Resources at naging generous kayo. Be grateful for what you have and save something for the future. So use wisely and as needed. Spirits Guide, energy po ni Taurus.
Okay, kung may narinig kayo or may nakita kayong repeating message, like for example, nanood kayo sa isang video natin, tapos may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng cards nyo na kailangan nyo bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. So, ano yung energy ni Taurus? Sabi ko naman sa iyo naging may natanggap kayong biyaya tapos shinare nyo. Nagkaroon ng generosity resources. Nag-clarify siya dito sa inyong tarot card. This is very good. Generosity, sharing resources, lumabas sa tarot card. Nagkaroon ng pagkakaisa. Hindi ka madamot. Mapagbigay kayo. Tapos, ang ilan nga sa inyo, ayaw magtanggap ng tulong o gift kasi feeling mo, obligado mo rin magbigay sa kanila. Parehas mo na masaya sila makatulong. So, yun, ang sabi ng card dito, give back kung kaya mo o may sobra ka. Kung magiging komportable ka sa pagtanggap ng tulong, mas maraming kasaganaan ang dadaloy sa iyong buhay. So, maaari makareceive ka ng regalo or tulong o kayo ito. Or pwede din makareceive kayo ng malaking pera kasi may sabi dito, sharing. Okay, nasi-share kayo. At nakikita ko rin dito, truth-seeking, assertiveness, yung nanindigan. Panahon na para umaksyon kung alam mong nasa tama ka. And this card ay sumisimbolo ng katapangan at confidence. And this card tells you to be careful sa mga ginagawa at pinipiling desisyon. For your career and money. Okay, mag-ingat lang pa sa inyong career and money. Kasi may nakita ko ditong selos at inggit. Or may taong hindi nagbigay ng halaga. Oo. So, this card may be asking you na mag-open up ka sa taong may issue sa'yo without worrying about being rejected or judged. Huwag kayong matakot. Basta kausapin mo. Improve your communication also. And kunin mo yung attention ng isang tao para makinig siya sa iyo. Pero kung paulit-ulit na lang nangyari, yung dahilan na yung tao sa buhay mo who has proven themselves na untrustworthy sila, hindi sila mapagkatiwalaan. Sabi ng card dito, better to have a healthy disconnection. Pero at the end of the day, kayo po ang ma-decide niyan. So, kaya pala may sabi dito na may concern kayo sa immature na tao. So, nag-clarify siya. Hindi lang karoon ng pagkakaisa. Actually, nasabi mo dito, mas mabuti pa yung noon kaysa ngayon. Yung situation mo ngayon. Or pwede din may bisita kayo na nagpaalala sa iyo. Tapos, learn from the past, move on, try something new sa present para may expectation tayo na better outcome sa future. Okay, ang nakikita ko dito, anxiety, mag-alala. Nag-overthink kayo, so kailangan yung ma-overcome ito kasi nakaka-drain yan ng energy yung overthinking. Parang nagtrabaho kayo ng whole day kahit nagpahinga kayo. So, may conflict dito sa relasyon or sa connection mo sa isang tao. Ito yung sinabi pa rin ng card communication is the key. Maaaring magawa kayo ng move or schedule na mag-usap kayo ng mahinahon. Whether relasyon to or sa isang taong importante sa iyo. Kasi naapektuhan ka dito Pero wag kayong mag-alala kasi may nakita naman ako ditong improvement. Oo. Okay. Sa mga single,
Wag po daw kayo magmadali sa pagkakaroon ng relasyon. So, kailangan po daw magkaroon ng same vision for the future upang sa gayoy magkaroon kayo ng isang healthy relationship soon. Sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, you are moving too fast or parang nagmamadali kayo na kailangan may ganap. Sabi po ng card dito, make it sure na ang couple ay nagkaroon ng vision for the future or mag-create kayo ng solid foundation at mag-establish kayo ng any plans bago kayo mag-level up. Okay? So, yun. Magiging inspired kayo at the end of the day. Don't worry. Magiging okay din to. Basta, nakikita ko dito, naging focus ka. Pag-imanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo, Taurus. See you tomorrow. Maraming salamat po.